Hi guys, this is Kent, an IT student na gusto mag-aaral ng Laravel kahit onti lang yung nalalaman sa PHP. This is day number 2 of learning Laravel, so this is episode number 2 of our YouTube series. So ngayon guys, pag-usapan naman natin yung Laravel Authentication and Middleware. So si Laravel pala guys, nag-o-offer siya ng mga different kinds of starter kit na may authentication na. So, meron tayong React, Vue, tsaka Laravel Livewire. And then, meron din tayong Laravel Breeze. So, yan lahat guys, nag-o-offer na yan ng mga authentication. Okay? So, kung mga front-end kayo na gusto kayong mag-Laravel, pwede kayong magamamit ng starter kit ni React or ni Vue. And then, kung PHP naman kayo, pwede kayong gumamit ng Laravel Livewire. And then, kung gusto nyo lang talaga na pure Laravel lang talaga, and then gusto nyo na may authentication na, gumamit kayo ng Laravel Breeze. Pero ngayon kasi guys, I suggest na aralin nyo muna yung mga basic kung paano gumagana yung isang Laravel Authentication bago kayo sumabak sa mga starter kit na yan guys. Para alam nyo na kung ano yung mga nangyayari. So ngayon guys, may ginawa lang ako dito 3 views. Okay? So, ang ginagawa ko kasi guys, mostly pag nagde-develop ako, nilalagay ko talaga sa isang folder yung authentication natin. Okay, like login, register, and siguro pag soon, pag medyo advanced na tayo doon sa mga forgot password, ganyan. So, nilalagay ko siya sa auth folder para medyo malinis naman tignan yung ating code. Yan. So, ang ginawa ko guys, meron tayong login dito, meron din tayong register, and meron din tayong dashboard. So, hindi ko na itatakol kung paano ko to ginawa since basic lang naman to. Hindi ko na siya itatakol guys kasi pure ano lang tayo ngayon. Pure backend lang muna. So, siguro baka sa next mga tutorial gagawa ko ng para sa mga frontend naman. Si Laravel guys, whenever nagagawa kayo ng isang Laravel application, may mga basic migrations na siya na ginagawa. So, kagaya nito. Ito para sa ating users, para sa catch, and para din sa ating jobs. Okay? Pero ang gagamitin natin ngayon is itong si users. Ito yung gagamitin nating column or itong table para dito natin i-save yung mga users natin or mga users na nagla-login. Ganyan. And then, same lang din, itong users model lang din yung ating gagamitin para hindi na tayo gagawa guys. So, after nyan, diretso na tayo dito sa ating controller. So, gawa muna tayo ng controller para sa ating authentication. So, sabihin lang natin, PHP artisan make controller. Sabihin natin, auth controller. Ayan. So, after niya gumawa ng isang controller, guys, gumawa lang tayo ng isang public function. Tapos, sabihin natin register. Since si register yung una nating gawin. Okay? So, may mga isi-share ako sa inyo guys na para mas malinis tignan ang inyong controller is gumamit kayo ng isang request or request method dito sa ating Laravel. So, paano ba gumawa ng isang request class? Okay? So, sabihin lang natin PHP artisan make request tapos pangalanan nyo. So, ipapangalanan ko dito is register request. So, after nyo gumawa guys, dito yung makikita sa HTTP tapos, dito sa ating request. Ayan. Ito yung itsura ni request, guys. So, baba ko lang muna tong ating terminal. So, itutrue nyo lang to guys. Baka kasi makalimutan eh. Okay? That means na i-authorize lang natin itong ating request. Okay? So, unang-una natin gagawin guys is dito natin i-validate yung mga data mula sa ating form. So, di ba pag sa controller or sa ano guys, di ba sa mga fundamentals o sa mga basic lang is tinuturo sa atin na dito tayo mag-validate dito sa ating controller. So, para mas malinis tignan yung ating controller, dito na lang natin ilagay lahat ng mga validations natin dito sa ating register request. So, ano ba yung mga kailangan nating i-validate? So, punta tayo dito sa ating register and tignan natin kung ano yung mga kailangan nating i-validate. So, for example, ito si name, si email, and si password. Ayan. So, sabihin na natin dito name, and then, specify natin guys, kung ano yung
mga rules na kailangan nating ilagay sa ating validation. Okay? Ayan. So, sabihin lang natin, required. Ito si name is required siya. So, kailangan na hindi mag-upload yung ating data kung walang name na nakalagay. Yan. Tapos sabihin natin naman si email. So, ito si email guys, different tong ating ilalagay na validation guys. So, for example niyan, kailangan email lang siya. Okay? Next is, kailangan required din siya, and then, dapat unique siya. So, what do you mean by unique? Hindi pwede na there will be multiple records of that email sa ating table. So, dapat isa lang siya guys. So, sabihin natin dito, tawagin lang natin yung ating table. So, ano ba yung ating table? Tignan natin dito sa ating database. Ayan. So, ito yung ating table, guys. Ayan, si users. Ayan. So, yan lang din yung ilalagay natin dito. Ayan, users. Ayan. So, after nyan, guys, lagyan natin siya ng comma. And then, email. Kung ano yung column na kailangan natin, o kung ano yung column na i-apply natin dito sa ating rule. Okay? So, which is email naman yung gusto nating magiging unique. So, si email column din yung ating ilalagay dyan. And then, next, si password. Ayan. Tapos, sabihin lang natin required. And then, kailangan na yung password na ilalagay nila is minimum of 6. Ayan. So, eto guys, whenever kasi na gumawa kayo ng isang register or whenever kasi guys na magre-register ang inyong user, so kailangan guys, yung password na i-register niya is magiging hash yan para magiging safe yan. So hindi like totally na ang malalagay dito sa inyong application or dito sa inyong database is hindi yung totoong password ni user, kundi yung hash version. Ayan, gets lang ba? So, yung meaning yung hash version lang yung malalagay dito sa database. So, paano ba natin yan gawin? So, pag hindi ka gumagamit ng isang request guys, request class, dito mo yan gagawin sa controller. Okay? Pero since dito tayo kasi, dito tayo gagawa niyan kasi dito tayo nag-validate ng ating mga data. Mula sa ating form, ipa-validate natin dito sa ating controller. Pero since hindi tayo dito sa controller magva-validate, dito tayo sa ating register request mag-hash ng ating password. Yan. So, paano ba natin yan gawin? So, maglagay lang tayo dito ng isang public function. So, public functions, tapos tawagin natin si validated. Ayan. So, mag-auto-complete na yan siya sa akin guys, pero baka sa inyo hindi. So, may mga ano kasi guys, may mga extensions kasi ako na ginagamit guys. So, kagaya ni Laravel, ito, Laravel Extra Intelligence, ito snippets, and then itong formatter. So, itong formatter guys, kagaya nito, pino-format niya lang yung mga tinatype ko ng mga Laravel. Yan. So, next is si PHP. Ayan. So, search nyo lang PHP guys, lalabas yan. Ito si PHP, IntelliSense, and then si IntelliSense. Ayan. So, yan lang yung mga extensions na gamit ko. So, ngayon, punta na tayo dito. Sabihin natin, magtawag lang tayo ng isang variable or gumawa tayo ng isang variable. Tapos, ang value ni variable is nagmumula siya sa parent class. Okay? So, sino ba yung parent class natin dito? Which is, itong si register request. Yan yung parent natin. So, kung ano man yung mga data nandito sa loob ng ating parent class, which is si register request, yun din yung value ng ating data dito. Okay? So, yan din yung magiging value niya. After nyan, guys, after natin like mapasa yung lahat ng mga value dito sa ating register request na class dito sa ating data, i-check naman natin kung may laman bang password dito sa mga value na to or dito sa mga data na to. Yan. So, sabihin lang natin, if kung may password, ayan, is set. Tapos, sabihin natin, kung si data, may laman siya na password. Ayan. May laman siya na password. Ang gagawin niya is, yung value ng password na nasa loob ni data is magiging equal siya
kung dito na tayo mag-hash guys. Yan. Is i-hash natin siya. Yan. Yung i-hash natin is yung data password lang din guys. Yan. Password. Yan. So, import lang natin tong hash guys. Ayan. So, siguro sa, ayan. Yan, ito yung i-import nyo guys. Ayan. So, what this means guys is kung may laman na password yung ating data na variable, is i-change niya lang yung value ng ating password dito sa loob ng ating data into hash, or meaning i-hash niya lang. Okay? And then, after nyan, i-return lang natin yung ating data. Yan. So, i-return natin means, ito na yung mga panibagong data. Okay? Which is, andito na yung ating name, andito yung email, tsaka yung ating hash na password. Okay? So, after nyan, punta na tayo dito sa ating controller. So, ano ba gagawin natin? Paano ba natin makukuha yung mga value dito, pupunta dito sa ating controller? So, simple lang guys. Sabihin lang natin dito, tawagin lang natin si register. Yan, register request. Yan. Tapos, request. Tawag tayo dito na, or maglagay tayo ng variable na request. So, huwag nyo din kalimutan na i-import yung inyong request or register request na class. What this means guys is lahat ng mga value ni register request or lahat ng mga data na hinahawakan niya, ipapasa natin dito sa ating request na variable. Tsaka ito na din yung request variable yung ating tatawagin dito sa ating function. Okay? So, gumawa lang tayo dito ng panibagong variable. Sabihin natin user creds. Yan. Is equal to, tawagin natin yung ating model. So, yung model pala natin guys is user. So, tawagin lang natin si user. Import natin. Tapos, sabihin natin create. Yan. Since magkikreate tayo ng data. Okay? Tapos, tawagin natin si request. Tapos, validated. Yan. So, ang meaning kasi, so, eto guys, same lang to sa mag-i-insert tayo ng data patungo sa ating database. So, dun sa ating previous topic na CRUD operations. Okay? So, meaning guys na mag-create lang siya, yung value na i-create niya is lahat ng mga value dito sa ating register request na pinasa dito sa ating request variable. Tapos, dapat may ano tayo dito, dapat mga valid. So, meaning na lahat ng mga request na data is validated. Yun din yung i-create niya or yung ipapasa niya dito sa ating database para magiging ano natin. Para mag-insert na siya sa ating database. Ganyan. Tapos, ang tanong dito guys is bakit tayo naglagay pa ng variable dito? Kasi, gusto natin guys na whenever na successful yung pagre-register natin is ilalagin niya na diretso. So, ano ba yung mga data na ilalagin niya? Which is, ito na si user creds. So, kung ano man yung laman ni user creds is, yun na din yung ilalagin niya. Import nyo lang si auth guys. Okay? And then, next is mag-generate siya ng request, mag-generate siya ng isang session. Tapos, ayan, regenerate. Magre-regenerate siya ng isang session. Gamit yung mga value ng ating register request. Okay, kung ano man yung mga value na binalidate natin, yun din yung ilalagay niya sa ating session. Tapos, return redirect lang natin to. So, since wala pa naman tayong nilagay sa ating route, so, ito lang muna. So, ngayon, punta na tayo ngayon dito sa ating route. Okay? So, dito sa ating route, guys, may ano ako sa inyo, guys. May, anong tawag dito? May isi-share rin ulit ako sa inyo, guys, na isang tip para mas malinis tignan ang inyong route. Okay? So, ang ginagawa kasi, guys, whenever na may mga same lang kayo na mga routes, like for example, sa authentication, so, may login, may register, ganyan. Kung mga same lang din naman yan, iisa lang yung function yan para lang sa authentication, i-group nyo na lang. Okay? Or sabihin na lang natin, i-prefix nyo na lang. Okay? Sabihin na natin, prefix. Yan. So, itong prefix, guys, mag-a-add lang siya ng isang common URL para sa mga group na URL natin or group routes natin. So, ano ba yung pangalan na gusto nating ilagay para sa ating authentication ng mga routes? So, ilagay lang din natin yung auth.
Okay? So silbi ito yung magiging URL natin. Yan. Tapos sabihin lang natin na group siya kasi maglalagay tayo ng mga multiple routes. So, yan, group, tapos lagay na tayo dito ng function, and then, yan. So, ganyan lang mag-setup ng isang prefix route. So, ano ba yung gamit ni prefix route? Para lang i-group yung mga similar na mga routes, okay? Para lang malinis siya tignan, okay? So, sabihin lang natin dito route, tapos sabihin natin view. Since i-view lang naman natin itong si dashboard, i-view lang naman dito si login tsaka si register. Yan. So, ayan. So, ito si dashboard guys. Separate to siya guys. Ayan. Sabihin lang natin dito route, view, tapos, sabihin natin dashboard. Yan. And then, sabihin natin dashboard. Yan. Yan. So, dito, tawagin naman natin si login. So, sabihin na natin login, tapos auth.login. So, bakit ako naglagay ng isang auth dyan, guys? Kasi yung folder natin, auth. Tapos, sa loob ng folder, which is itong si dot, yan yung nagre-represent, kunin natin si login na file. Yan. Tapos, kopyahin lang natin to, paste natin dyan, sabihin lang natin register, and then register. Yan. So, kung pupunta tayo dito sa ating Laravel application, sabihin natin auth, login, ayan, or register, mapupunta na tayo dito sa ating register page. Yan. Tapos, pag login naman, mapupunta tayo sa login. And then, kung dashboard naman, ayan, dashboard, mapupunta naman tayo sa dashboard. Ay, okay, mali pala. Ayan, tanggalin natin yung auth. Ayan, andito na tayo sa ating dashboard. So, ganito lang ka-basic yung nilagay ko muna sa dashboard since tutorial pa naman to. So, punta lang ulit tayo dito sa ating auth controller, i-redirect lang natin siya sa ating dashboard. So, whenever na pagkatapos natin mag-register ng account, is magre-redirect siya papunta sa ating dashboard. Okay? So, ngayon guys, punta na tayo dito sa ating route ulit. Tapos, gagawa lang tayo ng isang route na kung saan magiging post siya. So, meaning nito guys is magpo-post lang siya ng ating account. Okay? So, meaning ito yung post request na kung saan magti-trigger kung magsasubmit na tayo ng data or magre-register na tayo ng ating account. So, sabihin na natin dito register account and then, tapos tatawagin lang natin dito yung ating auth controller. So, ano ba yung auth controller? Ito guys. Yan. So, tawagin lang natin auth controller. Ayan. Class, and then, tawagin lang natin to si register. Ayan. Kasi yan yung class na ating gagamitin. Ayan. Tapos, pangalanan lang natin guys. Sabihin natin register account. So, sa mga nagtatanong, bakit natin kailangan siyang i-name para mabilis lang natin siya matawag dito sa ating view. So, dito sa ating view, dito sa ating form, sabihin lang natin dito sa ating action na route. And then, tawagin lang natin yung name na nilagay natin dito sa ating web. Or dito sa ating route. Ayan. Pag in-enter ko yan guys, ito-testing na natin yan dito. Sabihin natin user 2, tapos user2@gmail.com. Sabihin natin user 1234. So, ito guys, hindi pa to gumagana kaya inano ko na lang. Hindi ko lang siya tinugma talaga dito. Since wala pa akong logic para kailangan na before mag-submit yung data, kailangan niya i-check na the same sila. So, since basic pa naman tayo, so, hindi ko lang muna gagawin yan, guys. And then, once na nag-sign in tayo, mapupunta na tayo dito sa ating dashboard. And then, tignan natin dito sa ating database. Okay? Kung na-register ba talaga. So, pag ni-refresh natin yung ating page, and makikita na natin dito si ating user@gmail.com and then yung hash password natin. So, bakit nga ba talaga importante itong hash password, guys? Para mas maging secure yung ating account dito sa ating user. So, hindi naman kasi pwede guys na dapat mashow yung ating password kasi whenever na ma-hack yung ating database,
if ever na mangyayari yan, is makikita ng hacker yung mga different types of password. And then guys, privacy din yan ng mga user na kailangan din nating respetuhin. Kasi dapat okay lang na ma-reveal itong email, wag na wag lang yung password guys. Okay? Kasi importante kasi itong password guys. Ito yung like pinaka-secret talaga. Kaya kahit yung mga nagmamay-ari ng mga website ganyan, hindi nila alam kung ano yung password na ginamit mo. Okay, kasi ito lang yung ma-re-register sa kanilang database. Okay, naka-hash lang. Okay, so yan yung mga basic practices when it comes to authentication. So ngayon, punta naman tayo dito sa ating login. So dito sa login guys, ang gagawin lang natin dito is the same lang sa ating register. So gumawa lang ulit tayo ng PHP Artisan make request. So actually guys, si request, pwede siyang magamit natin ulit. Reusable to si request guys. Magagamit natin dito siya kahit sa controller. Pero dito kasi sa ating situation na to, dito sa ating register request is yung mga data kasi na i-re-return niya is naka-hash na yung password, which is hindi naman natin kailangan yan when it comes na magla-login tayo. Kasi hindi natin kailangan i-hash pa yung password na tinype ni user. Kailangan lang nating i-check or i-compare kung yung password na tinype natin is magma-match ba siya dun sa hash form dun sa ating database. Okay, ganyan lang siya, ganyan lang yung logic sa login, guys. So hindi na natin 'to kailangan. So kailangan lang natin is gumawa tayo ng panibagong request. Pangalanan lang natin login request. Ayan. And then, tignan natin dito. Dito na yung ating request. So, maglalagay lang tayo dito ng mga basic validation lang. So, email. Since yan naman natin kailangan, sabihin na natin required. And then, password na din. Password. And then, sabihin lang din natin required. So, bakit simple lang yung ating validation na ginawa dito? Tapos, dito sa ating request, dito sa ating register is medyo mahaba. Kasi guys, just like I said, itong login is i-check niya lang yung mga tinype ni user kung magtutugma ba siya sa mga data sa loob ng ating database. Okay, hindi na siya kailangan like ng mga like mga advanced na mga validation kasi i-check lang naman natin kung required or i-check lang naman natin kung meron ba talagang tinype si user. Kasi kung wala din tayong i-check. Okay? There's no need to check kung wala naman talagang tinype si user. So ngayon, gumawa lang ulit tayo ng public function dito. Sabihin natin login and then tawagin lang natin si login request. Login request. Ayan. Tapos request. And then ganyan. So ang mangyari kasi dito sa sa login guys is unang-una kukunin muna natin yung mga credentials na galing dito sa ating login request. Ayan. So, kung ano man yung mga tinype ni user, yun yung kukunin natin. So, credentials, tabihin natin request, and then request validated. Or request validated. Ayan. So, meaning guys na itong value ni credential is lahat ng mga data na na-validate dito sa ating login request. Yan yung kukunin niya. So, unang-unang logic natin gagawin is kukunin natin yung mga data na kung saan magtutugma siya sa ating email. So, kukunin niya lahat ng mga rows. Like, wait lang, bring up ko ulit yung ating database. So, for example, nag-type si user sa email na form, sa email na input ng user2.gmail.com. So, whenever na nag-type siya ng ganyan, is yung i-return ng ating system or i-return ng ating i-code ngayon is itong lahat. Ito si user2, user email, tsaka si password, tsaka itong dalawang to. Yan yung kukunin niya. Yan yung dapat natin, guys, kung may magtutugma. Pero kung wala namang magtutugma, wala naman siyang i-return. Okay? So, gagamit tayo dito ng isang eloquent na method. So, sabihin lang natin dito na account. Gumawa tayo ng isang variable para dito natin i-store lahat ng mga data or isang row ng mga data galing sa ating database. Ayan.
So, sabihin lang natin dito na tawagin natin yung ating model, tapos tawagin natin si where. Etong si where guys, isa tong eloquent method na kung saan mag-check siya or kung saan hanapin niya yung mga data na yan with with my condition. So, for example, ito, si email. Pupunta siya dun sa mga email na column. So, ano ba yung email na column? Punta tayo ulit dito sa ating database. So, i-check niya. Dito siya mag-check guys. Dito sa email na column. Ganyan. Tapos, ang gagawin lang natin or ang ilalagay lang natin na dito, condition is kung may magmamatch ba dito sa ating credentials na email. So, kung for example, may nagmatch na, for example, yung nag-type natin dito sa ating form is user2.gmail.com, kung may match siya dito sa ating database or dito sa ating column na email, i-retrieve niya yung buong row, itong buong row na to. So, pero, before that, is kailangan natin, yung i-retrieve niya lang is yung una. Yan. Yung una. Hindi natin kailangan i-retrieve lahat ng mga user, like for example, since unique naman yung ating nilagay doon sa ating register, pero hindi kasi maiwasan guys na baka may mga duplication ng email. So, hindi natin kailangan na required na kunin yung dalawang row na yon na may email na user2.gmail.com. Kailangan lang natin kunin kung ano yung nauna. Kung ano yung napakauna na ma-retrieve. Yun lang yung kukunin natin na row. Okay? Ayan. So, after natin kunin yan guys, dito na tayo i-check na natin or i-compare na natin kung tama ba yung mga credentials before tayo mag-login. So, una nating i-check is kung yung ating account is may value ba siya. Okay? May value ba yung ating account and i-hash check natin. I-hash check natin. Ayan. Wait lang. Import ko lang yung hash guys. Ayan. Hash check natin yung ating credentials password. Ayan. Credential password. Ayan. And then, comma, kung tugma ba siya sa account password natin. So, what this means guys is kung may value yung ating account and i-check muna natin kung yung ating hash password or yung ating password dito sa ating credential is tugma ba siya dito sa ating account password sa ating database. So, for example, nag-type tayo dito ng 1234, yung i-check ni hash check kung yung hash version nito is the same ba sa hash version ng account password na nakasave dun sa ating database. Or eto guys, kung the same ba siya dito. Okay? So, kung the same naman, iraran niya na tong code na to. So, for example, iraran niya tong si auth login. Ayan. Tapos, yung ilalagin niya is yung account natin. Yung account na to. Yan. Yan yung ilalagin niya guys. Yan. And then, gagawa ulit siya ng same lang ng ginawa natin dito. Ayan. Copy lang natin to. Paste natin. And then, return. Redirect. Tapos, sabihin natin /dashboard. Since magre-redirect siya, pumunta sa ating dashboard. Okay? And then, whenever na may error naman guys, sabihin na lang natin na return back with errors. Yan. Tapos, magpapasya siya ng array. Pangalan natin email. Tapos, invalid creds. Yan. So, what this means guys is whenever na may error dito sa ating code or whenever na may error dito, which is kung walang laman, kung wala laman yung account, ganyan, or hindi nagtugma, is ito yung error na ipapasa niya dito sa ating view. So, paano ba natin siya magpapadisplay? Ito lang guys. Tumawag lang tayo ng isang error, tapos yung email. So, dapat guys, magkatugma ito, tsaka si email din dito. Ayan. Tapos, ito yung i-display niya. Itong message na to guys, is ito yan, invalid creds. Yan yung i-display niya. Yan.
So, ngayon, punta na tayo dito sa ating router. Sabihin lang natin route, tapos post ulit. Ayan, post. Tapos sabihin natin login account. Ayan. And then, sabihin lang natin sabihin natin auth controller. Ayan. And then, class. Tapos, tawagin natin yung ating si login. Ayan, tawagin natin si login. And then, pangalanan natin, tawagin natin login account. Ayan, login account. And then, ayan. So, ganyan lang guys. Ngayon, punta tayo dito sa ating login, dito sa ating form. Same lang sa ginawa natin sa register. Sabihin natin route. Tapos, tawagin natin yung name dito. Ayan. Name. So, after nyan guys, punta na tayo dito. Login lang natin yung ating credentials. So, gmail.com. Tapos, una natin i-check guys is kung tama ba or gumagana ba yung ating error. So, pag isa-submit ko to, okay, this action is unauthorized. Nakalimutan nating true to. Okay, yan, true. So, pag ni-refresh ko yung page, and ayan na, lumabas na si invalid credit. So, wag nyo kakalimutang i-true yun guys. Kasi, mag-unauthorized talaga yun. Okay? So, ngayon, i-type na natin yung totoong account. Ayan, user 1234. Login natin. And, napunta na tayo dito sa ating dashboard. Ayan. Ganyan lang kasimple guys, gumawa ng isang register at isang login. So ngayon guys, pag-usapan naman natin si logout. Since tapos na tayo sa register, tapos na tayo sa login, ngayon punta naman tayo dito sa logout. So ito si logout guys, madali lang to guys. Public function, tapos logout lang ganyan. So madali lang to si logout guys. Nangyayari dito sa logout guys, tawagin lang natin si request, tapos request, ayan. And then, bilang natin na ang nakalogin na user is ilalog out natin. Ayan. Kung ano man yung user na nakalogin is yun din yung ilalog out natin. Ganyan. Tapos, ano lang natin. Tatanggalin lang natin yung mga sessions na nakalagay sa ating browsers na related dun sa ating user na maglalog out. Ayan. Tapos, i-invalidate lang natin. I-invalidate lang natin lahat. Yan. Tapos, sabihin lang din natin request session regenerate. Yan. Regenerate. And then, magre-return na siya. Return. Redirect to / yan. Doon na sa main. Yan. Doon na sa main. So, ngayon guys, punta tayo dito sa ating route. So, dito natin sabihin na route, post, tapos sabihin natin logout account, yan, comma, tapos auth controller ulit, class, comma, tapos logout, ayan, tapos pangalanan na natin name, yan, and then logout account, and then semicolon or terminator. Ngayon, punta na tayo dito sa ating dashboard. Dito na natin ilalagay yung ating route, tapos, ayan, logout account. So, meaning nito guys, so, kaya pala form yung ginamit ko dito guys, is, kasi tayo, pagpapasa kasi tayo ng, or may function tayo na, magla-logout tayo guys. So, gagamit lang kayo ng a tag, pag magna-navigate kayo. Pwede naman kasi ganyan, route, tapos magna-navigate kayo. So, ito gagamitin nyo. Pero pag whenever na kagaya nito, like, kailangan nyo mag-submit, ganyan, recommend talaga is form yung gagamitin nyo. Yan. Para mag-trigger talaga na maayos yung inyong route. Okay? So, after yan guys, refresh lang natin, tapos check natin yung logout. And, ayan na. Napunta na tayo dito sa ating root directory. So, after nun guys, pag-usapan na natin yung pinaka-exciting part. Ito si middleware. So, madali lang to guys.
since basic pa naman yung ating pag-aaralan. So si middleware guys is mag-a-act lang siya ng or nagpapagitna lang siya sa ating client saka sa ating server. So siya yung magiging security ng ating mga HTTP request. I-check lang ni middleware guys kung itong si client is pwede niya bang i-access lahat ng mga data dito sa ating server or pwede ba siya mag-request ng isang HTTP request papunta sa ating server, ganyan. So, ito talaga guys, ito yung mga napaka-importante talagang pag-aralan when it comes sa ating mga application or sa mga ating web application guys. Para lang ma-separate natin kung ano yung mga kailangan nating ipa-display sa mga different kind of users, sa mga authenticated user and sa mga unauthenticated user. So, ngayon, paano ba natin yan i-implement dito sa ating Laravel application? So, mabilis lang guys. Okay? Punta lang kayo dito sa inyong route and then sabihin nyo lang route middleware and then type nyo lang dito out. So, itong si out guys, ang meaning kasi nito is that si Laravel kasi may built-in na siya na middleware para lang sa authentication. Okay? So, ang meaning kasi nito guys is yung papasukin niya lang dito sa ating dashboard is yung mga authenticated na user lang. So, yung mga hindi authenticated na user is mapupunta ulit doon sa ating login page. So, paano ba natin yan gawin? So, i-group lang ulit natin. Sabihin natin group function, tapos ganyan. And then, lagay lang natin tong route na view dito or route na dashboard dito. So, meaning guys na etong nasa loob ng mga to is hindi itong ma-access ng isang user na kung saan hindi siya nakalagin. Okay? So, lahat ng mga user na hindi nakalagin is hindi nila ma-access tong si route dashboard. Okay? So, if i-check natin, punta tayo sa dashboard, mag-e-error yan guys. Sabihin niya, route login is not defined. So, bakit nga ba? Kasi etong si out kasi na middleware guys, whenever na hindi naka-authenticated yung user tapos gusto niya mag-access ng dashboard, i-redirect niya papunta doon sa login na route. Since wala naman tayong login na route dito na naka-specify, etong route natin na view, tapos mag-show ng login view, pangalanan na lang natin na login. Yan. Login. So, whenever na, ayan, nag-redirect na siya papunta sa ating login. Yan. So, kahit sabihin naman natin yan, dashboard, diretso talaga yan sa login. So, if naman tayo guys, magla-login naman tayo, ma-access na natin yung ating dashboard since naka-login na tayo. Yan. User 1234. Yan. Yan. Na-access na natin yung ating dashboard. Okay? So, ngayon, if pupunta ulit tayo dito sa ating main page, ayan, lumabas na yung ating dashboard, pwede na natin yung pindutin and mapupunta na tayo dito sa ating dashboard. Kahit andito tayo sa ating main page. So, as long guys as hindi tayo nag-log out, hindi tayo mawawalan ng access dito sa ating dashboard. Okay? Ang i-check kasi ni middleware guys is kung authenticated ba tayo. Okay? So, meaning, ang i-check niya is kung may session ba nga login na nakalagay dito sa ating local storage dito sa ating browser. So, for example guys, na kagaya dito sa ating controller, kagaya ng ginagawa natin dito. Ayan, kagaya natin ginagawa natin dito. After natin ma-check yung mga data, is gagawa na tayo, ilalagin na natin si user, tapos maggagawa tayo ng mga sessions, ganyan. Kung may mga sessions, i-approve yan ni middleware na pwede nating i-access yung dashboard na yon. Pero kung wala naman talagang sessions or wala naman talagang authentication na sessions na nakasave dito sa ating local na browser, hindi natin pwedeng i-access yung ating dashboard. Ganyan lang gumagana yung mga middleware guys. Ganyan lang siya kung paano siya gumagana. So, ayun guys, tapos na tayo sa ating topic for today. So, I hope naman na nag-enjoy naman kayo sa ating munting tutorial. So, I hope naman guys na mag-like and share na din kayo and then subscribe na din. Okay? So, abangan nyo na lang yung ating mga next episode and then click nyo na lang yung notification button para mag-notify siya whenever na mag-upload ako ng panibagong video. So,
Happy coding everyone and maraming salamat.